nagkapersonalan or nagkainitan. Naku mga kaupak, yan ang politika dahil mainit na mainit dahil halos wala na or isang buwan na lang mahigit ang magpapaila ng certificate of candidacy sa mga tatakbo sa 2025 midterm election. Ako mga kaupak, talaga naman ang daming nangyayari ngayon sa politika kung saan nagkainitan si Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng budget hearing ng Office of the Vice President. Ano nga ba ang kanila? Talaga naman mga kaupak, talagang hindi mapigilan ang mainit na usapin sa politika sapagkat ang matinding sagutan ng dalawang matataas na opisyal ng ating gobyerno. Ito ay si Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros. Although mga kaupak, ang pinagtalunan nila ito ay yung pagdinig ng budget hearing ng Office of the Vice President na kung saan, naku mga kaupak, ang dami mga allocation o mga proposal na hinihingi ng opisina ng pangalawang Pangulo. Kung kaya, syempre mga kaupak, tungkulin din naman kasi ng mga ating mamabatas at saka yan ay nasa konstitusyon ha. Hindi yan basta-basta lang tinitingnan ng ganyan o kaya kalaban ka o kakampi ka. Ito ay nasa konstitusyon natin na kung saan ang mga budget ng ating ahensya ng gobyerno ay binubusisi ito. Ito yung may kapangyarihan talaga ang kongreso natin, ang Office of the mga congressman, speaker yan, no? Tapos mga senador, ito ay ang pinamumunuan naman ng Senate President. Kumbaga sila yung function ng ating gobyerno nga nagsala o nagpapasa o nag-uusisa o nagbubulatlat. Naku, ang dami ko ng tinawag nga mga. Kumbaga sila yung mag-check kung ito ba ay mga proposal inararapat bigyan. Yung mga kaupak, yung budget natin for the next year, halimbawa 2025, ngayon pa lang pinaplansya na. Kung ano yung mga dapat na ahensya na bigyan ng budget para makapaglingkod ng maayos sa ating government o sa ating mga kababayan. So ngayon mga kaupak, ito ay lubing niya sa mga budget na hinihingi ng ang pagtatanong ni Senator Risa, parang naglalag ako. Nagmamadali. Late na ako sa trabaho. Ito ngayon mga kaupak, kasi ganito no? Yung budget na hinihingi. Una, yung sa boreal, sa mga sakuna, at saka yung sa mga nangangailangan, yung mga livelihood program na kung saan naka-align din naman sa ano. Kaya ito mga kaupak, nagkainitan sila. Kasi binubusisi ni Senator Risa yung mga allocation na yan, yung mga nakaline na proposal ng OBP na kung saan meron yan sa ating ahensya, katulad ng pagkakaroon ng mga programa para mapaunlad. Livelihood program, yung mga ganyan. Kumbaga meron yan ang DOLE. At saka yung mga boreal, meron yan ang mga local government, meron yan sila mga assistant. At saka yung Department of Health, meron yan sila mga program ng ganyan. At saka yung mga calamity o mga sakuna na man-made o natural made. Kumbaga yung mga bagyo, di ba? Na dumarating. Meron din yan mga naka-align. Yan ay ang DSWD. Kung saan mga kaupak, kung pagbibigyan ng Kongreso ang hiling ng OBP, Office of the Vice President, ang mangyayari kasi mga kaupak, maduduble ang budget, di ba? Maduduble. Kasi nga, meron ng budget ka naka-allocate sa mga sakuna, katulad ng DSWD. Sa mga boreal, andyan ang local, at saka nandyan ang Department of Health. Meron din sila mga programang ganyan, yung mga libre-libre palibing. At saka yung mga pagpapaunlad ng buhay ng tao, yung mga Department of Labor, di ba? Yung pagkakaroon ng mga multi-business, ng mga maliliit na micro-business, yan ay ang nandyan ang Department of Labor.
Nako. Ngayon mga kapak, kung pagbibigyan, ang gusto ni Vice President ako, magiging powerful siya. Kasi lahat na hihiling sa kanya kung sakasakali na ito, lalo na ito hindi kalaban sa politika, sa kanya na mismo nanggaling, talagang pagbibigyan niya kasi meron siyang budget. Pero ang mangyayari lang, kaya binubusisi mga kaupak, kasi nga maduduble. Siyempre kailangan ng pera, kumbaga meron ng budget doon, tapos ganoon din naman sa kabila, may budget, kumbaga iisa lang sila. Kaya lang, ang nangyari, magiging doble ang budget. Kasi nga, meron na tayo programa, meron na tayo ahensya na nilaanan ng budget, tapos meron pa din sa Office of the Vice President. Kasi mga kaupak, ang mangyayari kasi, ang opisina ng Vice President, kung baka gusto niya sakupin yung mga gawain na hindi niya dapat ginagawa. Di ba, sabi nga ng dating administration, ang opisina ni Leni Robredo ay ito'y parang reserba lang. Ngayon, ganyan mga kaupa, kaya sila nagkainitan. Ngayon, ang gusto proposal ni Senator Risa Ontiveros, yung mga proposal ng OBP, i-align na lang, i-repair na lang sa mga ahensya natin ng gobyerno, nga ganun din naman ang ginagawa, para lang hindi magkaroon ng dalawang budget. At saka mga kaupa, tama rin naman yung pinupunto ni VP Sara na kapag ikaw ay kalaban sa politika, yung mga nirepair mo, halimbawa, yung tinukoy niya, yung DSWD, ito ay hindi na-actionan. Or sabi niya, hindi daw, kasi kalaban daw. Pero ako naman, hindi naman ako naniniwala. Kasi kung nirepair mo, syempre, pwede ka naman magsalita sa media na yung nirepair mo sa DSWD, hindi inaksyonan dahil ikaw ay kalaban sa politika. Hindi naman ako naniniwala ng ganun, kasi pares naman sila sa government. Pero may punto rin naman pero kung hindi susunod ang DSWD sa mga nire-repair ng opisina ng Vice President, pwede siya magsalita sa di ba? Kasi yan ay dapat ang ating gobyerno nag-harmonize o nagtutulungan. Kasi ang mga tao, hindi naman yan tinitingnan kung sino ka sa gobyerno. Ang tinitingnan nila, ikaw ay taga-gobyerno at ikaw ang dapat lapitan kung nangangailangan sila ng tulong. So, mga kaupak, ngayon, ang pangalawa na pinag-uusapan nila na talagang naman uminit, ito ay ang libro. Ang libro na tinutukoy ay humihingi ng 10 million. Ito yung kaibigan na libro, ang aking kaibigan. Kaibigan, yung kumbaga, kinikuwento ngayon ay meron tayong mga mapang-usisa na mga netizen na kung saan ito daw libro na ito ay parang kinopya lang ni Vice President sa isang manululat, na hindi daw ito unique na galing sa puso. Siyempre, pinabulaanan ito ni Vice President. Sinabi niya, madali lang naman magbasa ng magsulat ng libro kung sarili mong experience. Totoo naman yun. Kung sarili mong experience, madali mo isulat yun. Kaya lang, siyempre, sa buhay ng tao, marami ang mga pumupuna sa iyo kapag ikaw ay kalaban sa politika. So ngayon mga pak, ang pinagtataka lang ng budget hearing ni Risa Ontiveros, bakit napakalaki ng hinihingi niya? Ito ay ang 10 million. Kung saan, pinagtanong-tanong nila sa mga nag-iimprinta ng libro, ito daw ay 12 pesos lang hanggang, kasi hindi naman siya makapal, maliit lang. Ito ay 12 pesos lang ang magiging expenses. 12 to 15 pesos. Ngayon, sa proposal ng OBP, ito daw ay 50 pesos. Kumbaga, apat na doble, halos, ang inilaki. Kaya ito ay napupuna. Ngayon, mga kaupak, aminin po natin ang totoo. Kasi nga, sa libro na yan, mga kaupak, nandoon ang pangalan ni Sara. Kumbaga, yung personal mong advocacy, mga kaupak, kukunin mo yung gastos sa taong bayan. Di ba parang may mali? Kasi nga naman, sabi nga niya, although may punto si Sara, sabi nga niya na nandoon kasi ang pangalan niya at ito ay mababasa ng mga bata at yung mga bata, yung mga magulang at yung mga magulang bubuto. Pero ngayon, anong nangyari kang mga kaupak? Hindi kasi professional ang pagkakadeliver ni Sara. Kasi kaya siya pinalaga ng mga senador, especially si Risa Ontiveros, kung saan sinabi niya, kakaiba ang pag-uugali ng Vice President dahil wala naman siya tinutukoy kung sino ang Pero ang totoo nun mga kaupak, isa na yun sa mga dahilan. Kasi nga nangangampanya ka, lalabas nangangampanya ka na. Tapos yung pangangampanya mo, yung pera galing sa taong bayan. Parang mali.
So mga kabak, hanggang sa muli.